Ay, sir. Barney, ganito lang po. Oh, kasi pare, ito honesty. Hindi ko naman dito second. Ako tulog na. I don't care kung sino. Bakit hindi ko gusto yung nangyari sa pare? Sige. Hintayin niyo ako baka kabuta ng session. Pero Sino pa namin po sisi? kaya nga eh. So, yun. Gusto i-apela o i-reklamo po sa korte? Unang-una po, kaya po namin ginagawa ito sapagkat nagugat po ang usapin na ito noong July 23, 2024 session ng City Council. Nagkaroon po sila ng session na hindi ipinapaalam sa aming grupo dito, kaya ho kinukonsidera namin itong secret session. At sa ilalim po ng aming internal rules, dapat kapag nagkakaroon ng session, dapat lahat ng miyembro ng City Council inaabisuhan. Pero ang ginawa po nila, noong July 23, bumabagyo, walang pasok, dineklara ng Malacanang, dineklara ng City of Manila, pero nagsagawa pa rin sila ng sesyon na hindi po pinapaalam sa aming labing dito. Meron pala tayong sesyon. Samantalang ang aking hawak-hawak na alaala ay yung huling minutes natin noong July 9 kung saan ang ating majority floor leader ay nagsalita. And if may read, Your Honor, on July 30, the City Council will have its 123rd founding anniversary. Due to the need to renovate the session hall in preparation for the July 30, I move that we have a recess and resume on July 30. The presiding officer replied, there is a motion by the majority floor leader. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. It was 4 o'clock, 4:21 in the afternoon, Your Honor. Sa aking alaala, kapag tayo may pinag-usapan dito, ating pinagtibay na ang susunod na sesyon ay magaganap sa July 30. Subalit ikinagulat namin, noong July 23 ay biglang nagkaroon ng sesyon habang kaming lahat ay walang kaalaman. At ni abiso ay wala pong ipinarating sa aming mga tanggapan at mga staff. At nagulat na lang kami na pagbukas namin ng aming mga cellphone ay nagkakaroon na ng session sa loob dito. While in recess. Okay po. How did you learn na may ganong session po? And ano daw ba ang pake ng secret session? Yun nga po, nagulat po kaming lahat sapagkat nakita po namin sa aming mga cellphone na nagkakaroon ng session, naka-live po. Kaya ho nagtanungan kami, na-inform ba kayo? Lahat to sumagot ng hindi. Sabi na, bakit ba nagkaroon ng session? Unang-una, nung huling session natin, nagdeklara ng recess at mag-resume kami ng July 30. Pero July 23 pa lang, nakita namin sa live na nagkakaroon ng session. Kaya ho, yun ang aming pinoprotesta sa ginawa nila. Since when po naka-recess? Hanggang July 30 po. Ang aming huling session, July 9, at sa aming record, July 30, mag-resume. Sino pong nagpatawag ng session na yun? Kung yun po'y special session, dapat ang aming mayora. Pero malinaw na hindi naman special session, ni-resume lang nila at siyempre ang magpapatawag po niyan, we assume, yung presiding officer, yung vice mayor. Okay. Ano po yung mga tinalakay? Yun nga, kung ang tinalakay po ay tungkol sa usaping bagyo nung araw na yon, baka pwede pa kaming maniwala. Pero ang una pong nakalagay sa record, nasa minutes po yan, ang unang tinalakay, because of the political events happening right now, we move for the declaration of all the seats vacant. Ibig sabihin, pinapadeklarang bakante lahat ng mga komite ng konseho. Kaya lumalabas, parang merong color of politics dito. So hindi po urgent, hindi po agad-agad na dapat na nagsasagawa ng gano'n. Kaya ho, maling-mali po yung ginawa nila. Okay. Meron po kayong proof or para ano po sino mga umatin doon? Kasama ba si Mayor ng session or hanggang kay Vice Mayor ng baka attendance? Dahil City Council po ito, hindi po kasama si Mayor dito. So ito po yung usapin ng mga miyembro ng legislative
body ng City Council. So si Presiding Officer Vice Mayor Yul Serbo at yung kanyang mga kasamahan po sa naumani po sa mayor. Ilan po? Majority sa kaliban po sila. 20 po sila doon. 20. Total of how many councilors? 38 po. 38. Ilan po kayong hindi naka-attend? Actually, 17 po, meron po kaming kasamahan na naka-attend doon dahil tinawagan siya. Pero after niyang malaman na mali yun, sumama po siya sa amin. Adikain lang ng mga minority ngayon ay mapakinggan ang paliwanag kung bakit hindi sila naimbitahan noong nagawa ng sesyon. Yun lamang po, walang paliwanag eh. Sinasabi calamity, the more na kailangan ang bawat isa sa amin na nandoon ang tinatalakay ay calamity. Pero ito'y nasamahan ng paghihiwalay ng committee. Wala po sa kanila. Aminado po sila. Natatanggalin ang mga chairmanship ng bawat committee. Tanggap po yun. At tanggap ng bawat isa. Marinig naman po at sana sa susunod ay maipaliwanag ito nang hindi na tayo ganito. At Nabanggit yung political events before that. Ano po ba yun? Well, Nangyari? siguro kinukonsidera po nila na nalaman nila na kami po ay sumama kay Yorme Isko Moreno. Yun po siguro ang kanilang tinutukoy kung kaya kinukonsidera po nilang ito ay isang political turn of political events. Kaya nais nilang ihiwalay na kami sa kanilang hanay sapagkat nabalitaan nilang kami sumama kay Yorme Isko Moreno. Okay po. Ano pong nangyari sa mga committee chairmanships nila? Ayon po dun sa kanila at sa nangyari sa amin, tinanggal po kami. Ako, tinanggal bilang assistant majority floor leader at bilang chairman ng Games and Amusement. At itong mga kasamahan ko, lahat po sila tinanggal din sa mga committee nila. Na naging dahilan para mawalan po ng trabaho yung mga taong nagtatrabaho sa mga committee namin. Nilapagit yung assistant majority floor leader kayo eh. Hindi ba parang imperative dapat alam nyo rin kung may session o wala? Oo nga po. Pero yung assistant majority floor leader ako. Ni text, ni tawag, wala. Pero sila, meron. May tawagan sila. Talagang kitang-kita ko na they are in bad faith sa sinagawa nilang yon. At yung unang-unang topic, they move for the reorganization. At tingin ko, hindi natin kailangan ng lawyer para basahin yung naganap na yun. May mga isang buwan na rin po kasi since nangyari yung secret session, no? Did you try to ask the concerned councilors? Actually, tuwing session po, yun po nagiging topic namin, paikot-ikot. Kaya po kami inaakusahang parang sirang plaka na. Redundant na, paulit-ulit namin kine-question sapagkat lahat po ng proceedings, lahat ng session na mangyayari, magiging questionable sapagkat bilang minority sa ngayon, dapat po kami lahat naaabisuhan sa mga magaganap ng mga committee hearings at lahat ng referral na yun dapat po sa amin. At kailangan magkaroon ng representasyon yung tunay na dominant minority. Sorry, so sir, formally, minority block na po kayo? Yes, technically, legally, dapat kami po. Kasi under our internal rules, ang eleksyon at pagpili ng mga minority officers ay manggagaling lamang sa mga miyembro ng minority. Kami lang po at kami lang po dapat mamili. Clarify ko lang po, basta lahat po ng councilor dito ngayon, wala pong klarong committee chairmanships kayo? Wala po. So, councilor lang po kayo? Councilor lang po. Even yung minority leadership, hindi po klaro? Wala po. They considered us all as independent daw. Ang minority floor leader. Who's the minority? Ang minority floor leader ay yung pong kapatid ng ating mayorya. At the same time, siya rin po yung chair. Kapatid ni Vice Mayor. Kapatid ni Mayor po. At the same time, siya rin po ang chairman ng Committee on Appropriation. And Ways and Okay. So, may mga critical na committees po. Dapat po kapag siguro lahat ng legislative body, hindi lang sa Pilipinas, kapag ikaw ang na-assign na chairman ng Committee on Appropriation, it should come from the majority group, hindi sa minority. So parang awkward. Ikaw ang minority, ikaw ang chairman ng appropriation. Parang hindi yata tama. Nandito po ba yung dating chairman ng budget? Siya rin po. Siya na rin po dati pa. Pati Ways and Means siya na rin po. So nadagdag yung minority. Siya po yung Ways and Means. Okay po. Tinanggal po sa kanya, ibinigay din po dun sa aming minority floor. So ang nabigay po kay Consi Lacuna ay yung minority leadership at saka yung sa Chairman Ways and ng Means. appropriation. The appropriations dati pa po nasa kanya. Siya rin po.
ano po ang ating magiging parang recourse for this to resolve this legality or question natin? Kaya po kami nagsasama-sama ngayon sapagkat wala na po kami matakbuhan dito. Hindi na po kami pinakikinggan sa loob ng konseho at they are always using the numbers na sila raw ang mas maraming numero. Kaya parang we are helpless. Kaya tingin namin the proper forum would be the regular courts para maresolbuhan na once and for all yung aming hinaing na kung totoo bang tama at merong basihan yung kanilang ginawang secret session na yun. Okay po. Paano po? Ano po yung kasong ipapile natin? Ano yung gusto natin maging tugon ng korte? Ano yung gusto natin sagutin ng korte? Opo, gusto po sana namin na agaran magkaroon ng TRO o Temporary Restraining Order na sabihan na itigil muna ang sinasagawang sesyon until such time na maresolba kung tama ba o mali yung ginawa nilang session na yon. And we are praying for the nullification of that secret session based doon sa sinasabi namin illegal ito sapagkat walang due process at wala pong notice na natanggap itong aming grupo. Follow up lang po, itanong ko lang po. Sabi niyo kanina yung sa TRO you want na ipatigil yung session. What do you mean? As in yung regular session po natin, pwede po ba yun? Hindi po ba yun disservice sa mga Manila? I-explain po nito. Sir, name na lang po. Councilor JP Izon po. Yes po. Kaya po kailangan ng TRO dito kasi po kada nagse-session po tayo, nagre-refer po tayo ng mga batas na tatalakayin ng lungsod at itong mga batas na to bababa po to sa committee. Ang committee po, ang system natin para may check and balances, may tamang representative po dyan ng majority tsaka minority para napapag-usapan talaga ng dalawang panig kung ano ba yung lalabas dito. Sa current na setup po ngayon kasi, kami po ay hindi nare-recognize bilang minority. Kami po ay nare-recognize bilang independent. So kami po, hindi kami naiimbitahan sa ating mga committee hearing. So ang nangyayari po ngayon, ang nag-hearing lang po pagka committee hearing is yung majority, which is sila, and yung minority po na for all intents and purposes, sila rin po ang composition. So hindi po nangyayari ang tunay na checks and balances na sinigurado po sa atin ng ating konstitusyon. Kaya habang nagpapatuloy po ang session, hindi po nasisigurado na ang mga lumulusot po na ordinansa sa lungsod ng Maynila ay dumaan sa tamang proseso at balang araw baka masubject po ito to question dahil nga po sa mga anomalya na bumabalot po sa ating City Council. Kaya minamarapat po namin na siguro po mas maganda magkaroon po tayo ng TRO. Nang sa ganun po, hindi po ma-subject into question kung ano man pong mga ordinansa ang lumulusot po sa Konseho ng Nasod ng Maynila. Naka-specify po ba dun sa petition natin how long yung TRO lang? Kasi hindi ba yun will it not put in limbo yung mismo ginagawa po ng council para sa mga Manileño? I understand naman yung kung sa kailan gagaling, pero meron bang time frame lang tayo or a certain period na hinihingi sa court? Well, then that will be the prerogative po kung sino po yung judge na maghahawak. But we impressed in our petition kung gaano po ka-importante itong amin pong sinusumiti sa kanila. At kailangan din po natin intindihin na dapat po lahat po ng ordinansa na lumulusot po sa lungsod ng Maynila ay dumaan po sa tamang proseso. Hindi rin naman po siguro maganda kung hinayaan po natin ito at yung mga ordinansa po na pinapasa ng lungsod ng Konseho ay parang nare-railroad po kumbaga. Kasi nga po, hindi nare-representa ng tama ang will po ng aming mga botante po kasi lahat din naman po kami dito elected. So it follows that we also have the will of those people who voted for us. And it is a great disservice for them if their wills are not represented po in the City Council dahil hindi nga po kami binibigyan ng notice po. Ngayon po, hindi po kami kabilang sa mga dapat pong imbitahan sa mga committee hearings, parating na po ang ating budget. So imagine niyo po, magkakaroon po tayo ng sitwasyon na kung saan ang budget po ng buong lungsod ay tatalakayin, pero isang panig lang po ang imbitado sa mga committee hearing. Hindi po tayo magkakaroon ng check and balances na sinigurado po sa ating konstitusyon. Yun lang naman po ang pinaglalaban namin. Nakita ko lang po may pinipirma. Ano ba ito? Mapapalabas ba kayo ng parang manifesto to the council? Ano po yung pinipirma ka niya? And what does it indicate? Yung pong pinipirmahan po yun, verification po. Ibig sabihin po, kailangan po for the yun court po yun. para pasaklot yung pinipirmahan. Sige po, thank you po. Hindi na lang po. 10, 5, 6, 7, 8, 8,
Siya, pa, yan. Isa. Silaris. Pare, harap tayo sa kanila. Balikan. Yan, sa harapan. Okay. Sa kabayad na na. Okay na ako. Black horse natin.